The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manughambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya paningmalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Ayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan, yarel man kita karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Giving our best. Amoy ni ang tigulo sa aton nga pagpamalandong sininga aga, ang aton paghatag sang pinaka best para sa Ginoo. Kag ini balang theme makita naton sa sininga dinalan sang Genesis kapitulo 22 kung sa diin gin halad ni Abraham ang iya pinaka best git kag amuni ang iya nga anak na si Isaac. Ako nang pagabasahon lang ang ila ka mga bersikulo sini nga dinalan sang kasulatan. Na makita naton sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 1 tub 3. Nagasiling ang pulong sang Dios. Sa tapos sining mga butang ang Dios nagtilaw kay Abraham kag nagsiling sa iya, Abraham. Kag nagsiling siya, yari karon, nagsiling siya, kuhaa ang imo anak, ang imo bugto nga anak, si Isaac, nga ginahigugma mo, kag kadto ka sa duta sang muraya, kay ihalad mo siya didto subong, nga halad sinunog sa isa sa mga bukid na akon isiling sa imo. Gani si Abraham nagbangon sing aga pa, siya sang iya asno kag nagdala upod sa iya sang duha sang iya nga mga pamatanon nga lalaki kag kay Isaac nga iya anak kag nagbiak o nagbisak siya sang gatong sa halad nga sinunog kag nagtindog kag nagkadto sa duog nga ginsiling sa iya sang Dios. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sa iya pulong. Diri makita naton ang isa ka example. Puwaran nga example sa kabuhi ni Isaac. You will notice in verse 1 ang dinalan nga nagasiling dira bada sa tapos sining mga butang ang Dios nagtilaw kay Abraham. Ano ba diri sa mga natapos sining mga butang? Now, when we go back to where Abraham started, dito sa Ur of Chaldees, sa gitawag sa sang Dios. Nagsunod si Abraham sa Dios, but along the way, pakadto siya sa duog naging saad sang Dios sa iya. Madamo sa mga pagtilaw nga naagyan ni Abraham. Si Abraham katulad man naton. Kag may mga kahinaan, kag may mga pagsalig man sa Dios. But you will find the journey of Abraham from the place where God called him to the place where God promised him. Madamo nga mga pagduwa-duwa na binagid ang mga kahadlok man sa iya na ang pulong sa Diyos nagakalipat man siya. Sang saad sa Ginoo nga siya pag-updan, pag-tipigan, pag-pamuaron, pinaagi sa iya ang bugos nga kalibutan mapakamaayo ay na sa persona sa aton Ginoong Hesus. Kundiin naghalin ang aton Ginoong Hesus sa angkan
ni Abraham through Isaac. Now, una gani nakita natin kung paano niya nag-compromise siya nga si Sarah hindi niya tuod nga asawa sang nagsulod sila sa Egypto. Kaya nag-abot man ang kadlok ni Abraham. Kag makita natin lang si Sarah katahumid siguro nga babae bisan nga may edad na siya gani. Bisan pa to sa kay Abimelech nag-abot man sila dito kag naluyagan man sang hari si Sarah. Kag amo man to ang ginhambal man ni Abraham nga hindi iya asawa si Sarah. Kag madamo pa nga mga pagpilaw nga si Abraham masiling man naton nga katulad man naton nga nagakahulog sa pagpakasala. Labi na gid ang iya bala nga pagkadi matinuuhon sa saad sa Ginoo sa paghatag ni Sarah sa iya kay Hagar ang iya nga nursemaid ang iya nga kasulugon the nurse niya nagpaidalo man si Abraham sa sila nga sala nga nagbunga ina sa isa ka bata nga si Ismael nangin kaawayon man sa iya panimalay kag sa bugos nga tribu sa Israel tungod sina nga pagsuay sa Dios. So madamo siya nga mga learning experience pero wala naguntat si Abraham sa pagsalig sa Ginoo. Kaya mo sini sa tapos sining mga butang ang Dios nagtilaw kay Abraham. Amo ini this is the greatest trial in his life, the greatest tests of Abraham. Ikumparar siya sa mga pagsulay sa iya sa mga nagliligad sa iya kabuhi. Amoy niya ang pinaka matindigit kay nga ginsugo siya nga maghimo sa isa ka butang which is a masiling contrary to the will of God. Kay wala niya nagasugo ang Diyos sa paghalad sang mga kabataan. That is the practice of those people in the land of Canaan. Na they offered their children to their gods. Di wala man na iya sa Ginoo, makita naton la sa iyang paghikot sa iya mga tinawag. But this time, this is indeed a contradiction to the will of God. Hindi niya practice na dapat niya sundon. Kag wala sa pagduwa-duwa, though Abraham could not understand this command of God, what he knows, ang iyaya na balan, what he knows, that he has to obey the Lord. Kay once he will disobey the Lord, may dako nga konsekwensya. A consequence. So this time, ang pagtuon ni Abraham 100%, nga sa iya balang pagsunod sa Ginoo wala nagaduwa-duwa kay maaga pa siya nagbugtaw early morning kung sa ato na kung akong amay medyo I would linger muna medyo mabugtaw ako sa kadlaw kay the Lord might change his mind. Tapos nagpreparar gid saya. He brought with him those mga materials ka panghalad, nagbisak pa sa sang kahoy. Kag gindala yagid ang iya bata kag may upod siya nga duha ka pamatanon nga mga sulugoon. Kung sa diin syempre nagakinahanglan man si Abraham sang siguro mga masaligan sa ila nga pagbiyahe. And of course the masiling naton ang pinakadako the greatest action he did was when he placed Isaac on the altar. Madamo diri ng mga pangunahuna nga sa nagpamangkot na si Isaac kung diin bala ang halad. Ari na kompleto na amay may kahoy na, may kalayo kita. But where's the offering? Now, karon ang ginigta niya diri si Isaac. Amo nang iban nagasiling obedient si Isaac, but the fact that ginhigta niya diri sa Isaac sa iya nga pagkabata, I believe may struggle din si Isaac. And he placed Isaac on the altar that he made to offer him to the Lord. Iniya halad
sinunog siling nilalan sa balaan niya kasulatan. Kag makita naton diri ang larawan bala according to many Bible scholars, this is exactly the picture of the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father. Ay ginmitlangan diri sa sininga dinalan, ihalad niya ang iya bugtong nga anak. Unang taon natin, hindi man gani bugtong anak si Isaac dahil nauna si Ismael. Pero ang promise siya sa Ginoo nga pakamayo niyang bugo sa kalibutan is through Isaac, not through Ismael. Kaya gitawag na rin na bugtong, the only son, si Isaac, na ihalad sa Dios. I tell you ba, damo diri nga mga kunang taon bla when that command to offer Isaac, ang promise ng Diyos was at stake. At stake. Can you imagine nga siling sa Ginoo, makangin pa kapamaayos sa bugo sa kalibutan, and siling pagay sa Ginoo, He will multiply His seed. Paano ma-multiply yung seed? Una-una, si Isaac lang. Pag si Ismael to, una, si Isaac ang promised seed. Kamu ganing ngalan nga Abraham. Kinisa Abraham to Abraham, the father of many nations, the father of many children. Pero isa lang man. Tapos, gina-require pa sa Ginoo, nga patyo ng iya nga bata. Nga maamoy ni nga ginatawag ng the greatest test of Abraham. Tilawan ang iya pagtuo. Kag he obeyed. Sunod niya ang Ginoo, ginigtan niya, and then he made an action of, killing the child. Kay ginbatak niya ang iya kamot sa patay sa kay Isaac. Look at what the Word of God says. Masahong ko iniblangan dinalan sa Blanco Sulatan. Sa verse 8, nagsiling si Abraham, nagsiling ang Dios iya magaaman sang kordero sa halad nga sinunog anak ko. Kaya nagpadayon sila nga duwa sa paglakat. Para na dara ang pangunahuna na ang Ginoo mag-provide. Pero along the way, wala gid nag-provide ng Ginoo. Ginsunod siya gihapon ang ginambal sang Ginoo. Sa verse 9, sang nagabot sila sa duog nga ginsiling sa iya sang Dios, si Abraham nagpatindog didto sang halaran. Kagin bangday niya ang gatong. Kagin gapos si Isaac nga iya anak. Kagin tungtong siya sa halaran sa gatong. Niyan, look at this verse in verse 10. It says, niyan ginuntay ni Abraham ang iya kamot, kaging kuha ang sundang sa pagpatay sa iya anak. So here is again the greatest act of faith. Hindi pa niya siguro yung ginana niya sa kamot lang o kung sa tiil lang. But probably he was aiming the heart. I don't know if Abraham nag-ibig this up. I would probably see Abraham here with tears in his eyes because of his love. Basta sundo niya lang yung Ginoo. Posible man nga nag-ibig si Abraham dere. Wala niya siya gayom-yom. I don't think so. But his heart is also at the same time is grieved because of this. But nagapangibabaw ang pagtuo ni Abraham. Paano iya nga pagtuo diri? He would provide a lamb. Kag sang iya nga pagsunod kaya bininyo ang iya nga pangunahuna, how the Lord would spare the child. Dara ginsulat sa Hebrehanon. Let me read a portion here in Hebrews chapter 11. Natawag lang ninyo sa verse 17 of chapter 11 of Hebrews. Amo rin nasatawag na the chapter of faith. Diri ang pagtuo ni Abraham, halin sa iya nga paghalin dito sa Ur of Chaldees. Pagkadto na siya sa dutang saad, tirigin pakita sang Ginoo man ang iyabla hinimuan by faith, so many times na nagsalig man siya sa Ginoo by faith. May pagsalig siya nga tagaanggid man siya sang Ginoo kay naghambal ang Ginoo sa iya. Kag ang gintilawanan siya diri sa verse 17 nagasiling diri, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac
And he had received the promise of offered up his only begotten son. Ginatag na sa Ginoo sa iya. To whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Verse 19, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Ang pagpatiya ni Abraham, nga the God is the God of the living, the God of the resurrection. I am the resurrection and the life, siling ni Jesus Christ. Amo ini ang pagpati ni Abraham. He believed that God is going to raise up Isaac after na iya pagpatyon si Isaac. Grabe nga pagtuoy na. Labuyon niya sa Diyos kiyapon. Kaya nagsalig siya sa pagtuo nga ang ginuugid magapreserbar sa iya pulong, sa iya saad, sa iya. So makita natin diri ang pagtuo ni Abraham nga it pays to trust the Lord. Now abyan, ini ba lang magsiling kita sa pagtuo? Ini nga pagtuo hindi ni saya pagpati lang. But ini among pagtuo sa tagipusoon. Pagtuo nga arada gid larawan gana dira si Abraham nagatuo nga maging preparar ang Dios sa iyaya nga puluyan hindi diri sa duta. He was looking forward for that city God has prepared for him. Kay nagatuo siya nga ining paglakat niya gani ya sa pagtawag sang Dios sa iya. Nagasutuo pa siya nga dalon siya sa syudad sang Ginoo. Kung sa diin sila niya, I am just stranger and pilgrim in this world. Stranger lang siya kuno and pilgrim in this world. Nara na niya si Abraham nga pagtuo sang ginatawag naton nga langit. Kaya atong blakon husisaon ang ginambal gani di sa Roma kapitulo 4. Let me read this portion sa Romans chapter 4. Nagasiling diri nanungod sa pagtuo ni Abraham nga makaluwas sa iya. Kay may mga pamangkutanon bala na ano bala ang pinaagi sang kaluwasan sa daan nga katipan. Ina bala amo man na ang kaluwasan nga ginahambal dira sa bag-o nga katipan nga ang tao maluwas lamang pinaagi sa iya nga pagtuo sa Dios. Kaya ang pagtuo bugay sang Dios. Ina makita naton sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 at 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, iba na ganauna ang pagtuo plus maayong buhat sa daan katipan ang muna ang kaluwasan. No. The Bible tells us sa mga taga Roma kapitulo 4, let me read the portion here. Sa versikulo 1 to 4 verses 1 to 4. Diyan ano bala ang isiling ta nanungod kay Abraham nga aton ginikanan suno sa unod. Kay kun si Abraham yin pakamatarong paagi sa mga buhat, may kabangdanan siya sa pagpabugal apang indi sa tubangan sang Dios. Now, take note of this. Maayong buhat, damo niya ginimo si Abraham na maayong buhat nga pwede siya magpahambog, magpabugal na siya makakadto sa langit o maluwas siya. Labi na gid ang iya ginhimo diri sa pagsunod sa Ginoo. Dako ina nga step of faith nga may buhat. Hindi lang yung una-una to ni Abraham, kundi ginhimo yagid. Apang siling sa blang kasulatan, hindi tungod sa iya mga buhat nga ginpakamatarong sa sang Dios. Look at verse 3 and 4. Kay ano bala ang ginasiling sang kasulatan? Si Abraham nagtuo sa Dios kay naisipan nini sa iya na sa pagkamatarong karon sa pangabudlay ang balos hindi ginaisip subong nga bugay kundi subong nga suhol. Now, so look at this. Ngayon pakamatarong si Abraham pinaagi sa iya nga pagtuo. Hindi sa iya nga binuhatan. Kung silingon, the salvation, the eternal life can be obtained even in the Old Testament kung ikaw nagtuo si Abraham sa saad sang Diyos. Ang mga Hudiyo during that time before Christ came, they were actually anticipating for the coming of the Messiah.
Naduduman nyo ang the Samaritan woman, isang nag-istoryanay sila sang Ginoo nanungod sa pagsimba about worship. Sila isang Samaritan woman, sila niya isay-isay na tanan kung mag-abot ang Messiah. So she was looking forward for the coming of the Messiah. And Jesus said, Ari, ako na ang Messiah. I am. Na kibot na lang tong babae. But they were actually looking forward, nadumduman nyo na ang istorya, they were looking forward for the coming Messiah. If you believe that about the coming Messiah, na siya amo ang ila Kristo, the anointed one, they will be saved. Just like what Abraham did here, na nagtuo, nagsalig siya sa Ginoo, and it was counted unto him for righteousness. Siling sang Abako, the just shall live by faith. The just shall live by faith. But silingon ang tawa, baka pakamatarungon sa Diyos, pinaagi sa iyang pagtuo. Now here comes Abraham, ang iya pagtuogin, pakita iya sa iyang obedience sa Ginoo. Kag inilarawan sang aton Ginoong Jesus. Jesus Christ is the picture of what Abraham did to Isaac. In fact, kining Mount Moriah, amoy siling sa mga Bible scholars, that is when he offered Isaac, that was the place where Christ was nailed on the cross. Amo man ang duo kung sa diin, ginlansang dira ang aton Ginoo. Jesus Christ is the Lamb of God. Siya ang karnero sang Dios. Ti sa Isaac, wala gadi iya mapatay, but Jesus Christ was offered for our sins. Tugyan siya, ginlansang siya tungod sa aton mga sala. Abyan, this is the picture of your salvation. He was placed on the altar, ang Ginoo. So Dios nga may nga naghatag nang inmatay ang aton Ginoo para sa imo kag sa akon nga mga sala. Agud nga kuy kita magsalig lamang kay Jesus. Magtuo sa iya, hindi lang magpati, magtuo sa iya. Kasi sarang makaluwa sa imo sa kalaglagan sa impyerno. Kag imo pagahinusulan ang imo mga sala. Nagtuo, siling ang Ginoo nga ikaw patawaron gid sang imo mga sala, ang iya dugo sarang makaugas sa imo sa tanan mo nga mga sala. That is 1 John chapter 1 verse 7. The past sins, the present sins, the future sins, inatanan paghugasan sa dugo ni Kristo Jesus kung ikaw lamang magsalig sa iya. And the invitation for us, this is still open for all of us. Kung kita magkari sa iya, magsalig sa iya, sinitagaan kita sa kabuhi na wala sa katapusan dito sa langit. It is not by the works of the law, it says, kita tana sa Romans, in the book of Galatians, but by faith in Christ Jesus. Kay amoy na lamang ang makatubos sa aton kung magsalig lamang kita. Siling ni Apostol Pablo, matahag nga ang kaluwasan ni bugay sang Dios. It is the gift of God kag pinaagi sa pagsalig sa iya by faith. Not of works that any man should boast. Pero inabala nga masiling nato ng works, nagasunod na siya. In verse 10 it says there, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Hinluwas ikaw para makahimo ikaw sa maayo nga mga buhat, para siya mahimaya sa imo kabuhi. Agud ikaw man makadala sa iban sa kaluwasan, pinaagi naman sa pagpakita nimo sa imo nga pagsalig pagtuo, sa imo naman nga paghimo sini mga maayong buhat. So this is not faith plus works, but rather faith, genuine faith that would result to good works. So matahom diri ang larawan nga the Lord provided a lamb, the Lord spared Isaac, the Lord provided a lamb. Kag bago atong discovery ni Abraham na nungod sa iya Dios, kagin tawag sa Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. But God will provide. So amoy na ang aton Ginoo. Ikaw nga nagsalig sa iya, hindi agad pabayaan. Remember what happened here, how the Lord provided a lamb for Abraham, agud lamang makasimba man sa Dios.
abyan, mga kauturan, kung ikaw bala, may ara na nga pagtuo, pagsali kay Jesus, hindi ka gid pabayaan sa Ginoo kay nagsaad siya, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. Nagsaad man ganing Ginoo sa Philippians na He will provide all our needs according to His riches in heaven. Amo na ang imo Ginoo. Amo na ang na-discovery ni Abraham. So sino nga experience niya na when he gave his best for the Lord will give His best also for you. Habay nga sa aton sini nga pagpamalandong, ang Ginoo gid nagpakamaayo sa inyo, kag kabay magapabili ng iya bugay kag kaluoy sa inyo sa sini nga adlaw. Ininyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sidina.